ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes o Miyerkules, August 20, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Mga ulat na may ghost flood control project sa Bulacan, kinumpirma ng DPWH. DPWH namin na wala silang koordinasyon hinggil sa master plan ng flood control projects sa bansa. Mga kontraktor na hindi nakadalo sa pagdinig ng flood control projects padadalhan ng sabina ng Senate Blue Ribbon Committee. Mga critical naman na dokumento hinggil sa Bulacan flood control projects na gagamitin sa fraud audit hawak na ng Commission on Audit. Bilang ng mga pasyenteng nasa ilalim ng Zero Balance Billing System, umabot na sa higit 14,000. Korte Suprema, pinasasagot ng gobyerno sa petisyon laban sa pagpapaliban sa barangay at sanggunian kabataan election. Sa ating Metro News, MMDA sumulat sa Lasal Green Hills upang masolusyonan ang mabigat na trapiko sa bisinidad na dulot ng mga service at pribadong sasakyan. Sa ating Science and Technology News, 74 na milyong taong gulang na mammal fossil na diskubre ng mga scientists sa Chile. Sa ating Lifestyle News, mga salitang skibidi at delulo kasama sa 6,000 bagong salita sa Cambridge Dictionary. Sa ating music trivia, taong 1979, inilabas ni Bob Dylan ang una niyang album na Slow Train Coming matapos magpalit ng relihiyon. Ano-anong kanta ang nasa album? Alamin! Sa atin namang balitang kakaiba, isang babae sa Amerika nahanap sa isang parke ang diamond na gagamitin niya sa kanyang engagement ring. Ang ating pong oras, 6:39 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Sa detalye po ng mga balita, kinumpirma ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na may mga natanggap silang report hinggil sa inihinalang ghost flood control project sa lalawigan ng Bulacan, partikular sa Bulacan First Engineering District Office. Sa pagtatanong ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, tinukoy ng senador na may ulat na natanggap ang kanyang opisina na mayroong ghost project sa Kalumpit, Malolo sa Tagonoy sa Bulacan. Tinukoy din ni Estrada na ang flood control project sa Bulacan ay nakuha ng Wawaw Builders. My office received reports that there were ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. And SYMS Construction. Am I correct? I don't recall that name, Your Honor. Ayon kay Bonoan, naabot sa 85 projects ang nakuha ng Wawaw Builders sa Bulacan, naabot sa 5.971 billion pesos ang halaga. Iniimbestigahan naman ng DPWH sa mga natanggap na report hinggil sa ghost projects sa tinaasang matatapos ang pagsisiyasat sa mga susunod na linggo. Sakali namang mapatunayang mayroon ngang mga ghost projects, tiniyak ni Bonoan na sasampahan agad ng kaso at pananagutin ng mga nasa likod ng mga guni-guning proyekto. Because there are informations that have been reaching my office na most likely may ghost projects, no? This is what we are validating it. Kaya nag-send ako ng technical and financial audit team to look into all these projects.
Now, I think I'm awaiting for the result of their investigations on these investigations. And if we find anything na ghost project na nito, then we'll have to sanction anybody who is involved in this ghost project. Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Samantala, Senador, pinangalanan ng isang DPWH official na sabi tumano sa mga maanomalyang flood control projects. Conde Batak sa report. Pinangalanan ni Senator Raffy Tulfo si DPWH Mimaropa Regional Director Engineer Gerald Pacanan na kumakatay at nakikinabang umano sa pondo ng flood control project sa Region 4B. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, tinukoy ni Senator Raffy na may kumpanya si Pacanan na dawit sa maanumalyang flood control projects. Ang kumpanya ni Pacanan ang nangongontrata umano sa mga proyekto kung saan 28% ng nakuhang halaga ng proyekto ay ibibigay nito sa proponent at ang natitira ay ibibigay naman sa mga kaibigan na contractors. Sinabi rin ng Senador na kikita si Pacanan ng 18% dito habang 30% naman ang kikitain ng mga contractors. Aabot ng 86.5% ang mga kaltas at kickbacks na makukuha habang 13.5% na lang ang halaga na mapupunta sa mga proyekto. Iginit pa ng Senador na kahit hindi pa tapos o nagagawa ang proyekto, 40% ng kickback ay binibigay agad sa proponent at sa mga contractors at nagagawa nila ito sa pamamagitan ng paggawa ng isang fake accomplishment report na kanila ring dinudoktor. Tinukoy din ni Senator Raffy ang isang Ryan Altea na nagpakilala kay Pacanan sa isang proponent kaya mukhang well-connected ito sa mga opisyal ng pamahalaan at sa kabila ng mga kalokohan ay na-promote pa ito at naging direktor ng main office. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. Balita ngayon. Sa kaugnay pa rin na balita, kwestiyon ng Senate Blue Ribbon Committee ang kawalan ng master plan para sa flood control project sa bansa. Ayon kay chairman ng komite na si Senator Rodante Marcoleta, hindi kasama ang River Basin Control Office sa kabuang equation pagdating sa pagbuo ng gobyerno sa mga flood control project. Sa pagdinig, inamin ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na walang koordinasyon ng kanyang ahensya sa River Basin Control Office na attached agency ng DENR. Mandato ng opisinang ito na makipagtulungan sa DPWH at National Disaster Coordinating Council para bumuo ng master plan para sa flood control sa pamamagitan ng pag-integrate ng mga river basin sa bansa. Gawa na kayo ng project, DPWH. DBM, bigay ng pondo. Pero yung opisina na mayroong pananagutan na nai-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. So talaga pong walang mangyayari sa lahat ng project. Dito po, matibay na po ang kawalan po ninyo ng coordination dito. Bakit po nagkaganon, Secretary? Why is it that we have already seen, as of today, there is no semblance of coordination with this office? Why? Unfortunately, Your Honor, I think this is one of the challenges that we have to face, you know. I'm not about to ask you about the challenges. We have the coordination actually. We have challenges. The But- coordination seems to be not really in the right one, Mr. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. There was no coordination at all. Atiring kalihim ng DPWH ang kahalagahan ng pagbuo ng master plans at pagpopondo sa implementasyon. Ay nananawagan din si Villar ng pagkakaroon ng accountability measures upang maiwasan na ang pagkakaroon ng substandard na flood control project. 774 Balita ngayon.
Padadalhan ng sabina ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga kontraktor na hindi nakadalo kahapon sa pagdinig tungkol sa mga questionable at palpak na flood control projects. Sa pagdinig ng komite, 7 lamang sa 15 contractors ang dumalo, kung saan ilan ay mismong may-ari ang humarap habang iba naman ay nagpadala ng kanilang kinatawan o abogado. Kabilang sa mga ipinapasabina ay ang presidente o owner ng Alpha and Omega General Contractor 8 Development Corporation, St. Timothy Construction Development, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Sun West Incorporated, HL Tone Construction and Development Corporation, AMO Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Mama Awawaw Builders at LRTK Builders Incorporated. Matapos aprobahan ng komite ang sabina, inaasahang ang mga nabanggit na kontraktor ay personal nang haharap sa mga susunod na investigasyon. Samantala, paglipat sa edukasyon ng pondo para sa flood control project, isinulong sa budget deliberations ng Kamara. Grace Mariano sa detalye. Sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa House Committee on Appropriations ay iminungkahi ni Batangas Representative Leandro Legarda Leviste na ilipat sa edukasyon ang pondo para sa flood control projects. Ayon kay Leviste, mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagsabi na posibleng source o ugat ng korupsyon ang flood control projects na nilaanan ng 250 billion pesos sa ilalim ng proposed 2026 national budget. Punto ni Leviste, kung ililipat ito sa edukasyon ay maaari nitong matugunan ang kulang na 165,000 mga silid-aralan. Nagpahayag naman ng pagiging bukas sa naturang suwestyon si Budget Secretary Amena Pangandaman lalo target ng pambansang pondo para sa susunod na taon ang higit na pamumuhunan sa edukasyon. Dagdag pa ni Pangandaman, bahala ang Kongreso na magpasya kung tatapyasan ang flood control budget para ilipat sa sektor ng edukasyon. If there's any objection from the economic team of reallocating much of the flood control budget towards education spending. The executive proposes the budget and then we leave it to the Congress whether you think it's wise to cut the flood control project and leave it to education. But we welcome such because again the theme of our budget for next year will be really to increase our investment and spending in education. Yan po sina Representative Leandro Leviste at Secretary Amena Pangandaman. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. 10 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, hawak na ng Commission on Audit o COA Fraud Audit Office o FAO ang unang batch na mga kritikal na dokumento na may kinalaman sa mga flood control projects sa Bulacan. Ang hakbang ng FAO ay bilang tugon sa direktang utos ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba matapos isiwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga seryosong issue sa pagpapatupad ng mga flood control projects lalo na sa Bulacan. Layunin ng special audit na tukuyin ang mga kaso ng fraud, waste at mismanagement. Ang mga resident auditors naman mula sa DPWH ay hindi kabilang sa special audit team upang matiyak ang integridad at patas na pagsusuri. Ayon sa COA, tinuturing na mahalagang hakbang ang pagkakarecover sa mga kritikal na dokumento dahil ito ang magbubukas ng masusing pagsusuri sa pagkakagawa ng mga proyekto, kalidad, presyo at sa naging proseso ng procurement sa Bulacan. 774 Balita Ngayon. Umabot na sa higit 14,000 ng nakinabang sa Zero Balance Building System ng pamahalaan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unti-unti nang nalalaman ng publiko ang Bayad na Bilmo Program o ang Zero Balance Building System sa mga ospital na Department of Health. Gayunman, ipinag-utos pa rin ng Pangulo ang patuloy na information drive tungkol sa programa para mas dumami pa ang makinabang. Batay sa datos ng DOH, mula nang i-anunsyo ng Pangulo ang bagong sistema, nasa 12,000 ng mga pasyente sa Eastern Visayas Medical Center ang nabinipisyuhan habang nasa 2,400 na pasyente naman ang nakinabang sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Ipinatutupad na rin ito sa lahat ng 83 DOH hospital kabilang ng 4 na government-owned and controlled corporation o GOCC hospitals sa bansa.
Samantala, bagong opisina na tututok sa Pasig River Rehabilitation, binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng Office of the Presidential Advisor on Pasig River Rehabilitation. Batay sa Executive Order No. 92, ang nasabing tanggapan ang tututok sa pagsasaayos ng Ilog Pasig. Tungkulin din ang ahensya na magbigay payo sa Presidente patungkol sa policy directions, bantayan ng mga ginagawa ng gobyerno at makipagtulungan sa LGUs at iba pang ahensya gayon din sa private sector partners sa implementasyon ng rehabilitation programs. Pamumunuan ito ng Presidential Advisor for Pasig River Rehabilitation na may ranggong Cabinet Secretary. Una nang itinalaga ng Pangulo sa posisyon si dating Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Acuzar. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan ng agaran at epektibong hakbang para sa rehabilitasyon, development at pagpapanumbalik ng sigla ng Pasig River. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, pinagkukomento ng Korte Suprema ang gobyerno hinggil sa petisyon na kumikwestiyon sa legalidad ng batas na nagpapaliban sa 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay SC spokesperson Camille Teng, binigyan ng NBank ng 10 araw ang Senado, Kamara, COMELEC at Executive Secretary Lucas Bersamin para sagutin ang petisyon ng election lawyer na si Romulo Macalintal. Kabilang na ang hiling nitong Temporary Restraining Order o TRO para mapigil ang implementasyon ng batas. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Agosto 13 ang Republic Act 12232 na hindi lamang naglipat ng petsa ng eleksyon kundi nagtakda rin ng 4 na taong termino para sa mga opisyal ng barangay at SK. Sa inihaing petisyon ni Macalintal, iginit nitong labag ang pagpapaliban ng eleksyon sa desisyon ng Korte Suprema noong 2023 na nagsasabing hindi maaring ipagpaliban ang halalan ng walang sapat na dahilan. Air assets naman ng Philippine Air Force lumahok sa Alon Exercise 2025. Detalye hatid ni Angel Garcia. Lumipad sa himpapawid ang mga FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force kasamang EA-18 Growlers ng Royal Australian Air Force para sa Dissimilar Air Combat Tactic at Basic Fighter Maneuvers kahapon August 19 bilang bahagi ng nagpapatuloy na Philippine-Australia Amphibious and Land Operations 2025. Ipinakita dito ang lumalakas na kakayahan ng Philippine Air Force pagdating sa air combat at ang patuloy na pagtutok nito sa mas matatag na interoperability kasama mga kalyado at katuwang na bansa. Nagsimula nitong August 15 at tatakal hanggang August 29 ang Alon Exercise 2025 na isang bilateral training ng Armed Forces of the Philippines at Australian Defense Force na isinasagawa sa joint operational areas ng Northern Luzon Command at Western Command. Layo ng pagsasanay na palalimin ang kooperasyon sa depensa, patibay ng kakayahan na magkasanib na puwersa at maging handa sa pagdugol sa mga banta ng rehiyon. Pinagtitibay din ito ang lumalawak na Philippine-Australia Strategic Partnership, lalo na sa usaping depensa at seguridad. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ate pong oras, 6 na minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, sumulat ang MMDA sa pamunuan ng Lasal Green Hills upang bigyang diin ang nararanasang mabigat na trapiko sa bisinidad ng paaralan, partikular sa kabaan ng Ortigas Avenue, dulot ng mga service at pribado sasakyan na naghahatid sundo sa mga estudyante. Sa liham na pirmado ni MMDA Chairman Romando Artes, nakasaad na sa kabila ng nagdaang pakikipagdialogo,
nakapagtala pa rin ang MMDA ng karagdagang 938 violations mula July 18 hanggang August 14 sa nabanggit na lugar. Ang naturang datos ay bukod pa sa naitalang 403 violations mula July 11 hanggang July 17. Kabilang sa mga karaniwang paglabag ay illegal parking, obstruction at unauthorized loading and unloading sa kasagsagan ng peak school hours na nagdudulot ng malaking epekto sa traffic congestion. Inihikayat ng MMDA ang LaSalle Green Hills na magpatupad ng mas mahigpit na internal traffic management measures at bigyan ng kahalagahan ang pagtalima sa traffic rules and regulations. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Sa ating foreign exchange rates, narito po ang update. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 6 centavos habang ang nasa 66 pesos and 55 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Ang British pound ay nasa 77 pesos and 10 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 21 centavos habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi August 19. 15, 43, 7, 40, 52, at 29, kung saan walang nanalo ng 373,899,069 pesos and 60 centavos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 17, 27, 21, 30, 15, at 12, kung saan isa ang nanalo ng 89,548,070 pesos and 20 centavos na jackpot prize. Habang lumabas naman sa Lotto 642 ay ang mga numerong 24, 28, 26, 5, 35 at 20, kung saan walang nakapag-uwi ng 39,462,472 pesos and 80 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, 74 na milyong taong gulang na mammal fossil na diskubre ng mga scientists sa Chile. Ito po ang balita na hatid ni Rose May Miranda, RM. Natuklasan ng mga siyentipiko sa Chilean Patagonia ang fossil ng isang maliit na mammal na kasing laki lang ng daga at tumitimbang sa pagitan ng 30 at 40 gramo na nabuhay noong Upper Cretaceous period o panahon ng mga dinosaur mga 74 na milyong taon na nakalilipas. Sa pag-aaral na isinapubliko ngayong Agosto sa British Scientific Journal Proceedings of the Royal Society B, nadiskubre ng mga mananaliksik ang fossil sa Rio de las China Valley sa rehiyon ng Magallanes ng Chile, mga 3,000 kilometro sa timog ng Santiago. Ang Eutherium pressor ay ang pinakamaliit na mammal na natagpuan sa rehiyong ito ng South America noong panahon kung kailan bahagi pa ito ng isang continental landmass na kilala bilang Gondwana. Inilarawan ni Hans Puschel ang nanguna sa isang team ng mga scientists mula sa University of Chile at Millennium Nucleus Research Center ng Chile sa mga early mammal, ang fossil na binubuo ng isang maliit na piraso ng panga na may molar at ang korona at mga ugat ng dalawang iba pang mga molar. Sa kabila ng pagkakatulad nito sa isang maliit na daga, ang Eutherium pressor ay isang mammal na dapat nangingitlog tulad ng platypus o dinadala ang mga anak nito sa isang pouch tulad ng mga kangaroo o opossum. Katulad ng mga dinosaur na kasama nitong namuhay, ang maliit na mammal ay biglang nag-extinct o nawala sa pagtatapos ng Cretaceous period, mga 66 na milyong taon na nakalilipas. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW Shata 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, mga salitang skibidi at delulu kasama sa 6,000 bagong salita sa Cambridge Dictionary. Detalye po ihahatid ni Mika Fajardo. Mika? Idinagdag ng Cambridge Dictionary ngayong taon na may higit 6,000 bagong salita, kabilang ang mga slang na sumikat sa social media kagaya ng skibidi at delulu.
Ang Skibidi ay isang walang kabuluhang salitang ginamit sa viral YouTube animated series na Skibidi Toilet. Sa Cambridge Dictionary, ito ay nilarawan bilang isang salita na maaaring mga hulugang cool, bad o kaya ay gamitin bilang birong walang tiyak na kahuluga. Samantala kabilang din sa mga bagong dagdag sa diksyonaryo ang salitang delulu, na pinaikling bersyon ng English world na delusional at tumutukoy sa paniniwala sa mga bagay na hindi totoo. Ilan pa sa mga bagong salitang idinagdag ay ang tradwife na pinaikling traditional wife na nangangahulugang isang babaeng may bahay na tumutupad sa mga tradisyonal na tungkulin gaya ng pagluluto, paglilinis at pagpo-post sa social media. Nariyan din ang mouse jiggler na isang device o software na ginagawa aktibo ang computer kahit hindi ginagamit at karaniwang ginagamit ng mga remote workers. Panghuli ang broligarchy na pinagsamang bro at oligarchy at tumutukoy sa maliit na grupo ng mayayamang lalaking nasa industriya ng teknolohiya na may malaking impluensya tulad ni Elon Musk at Jeff Bezos. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Hoy, sa ating music trivia, taong 1979, nilabas ni Bob Dylan ang una niyang album na Slow Train Coming matapos magpalit ng religion. Ano ang kanta or mga kanta na nasa album na ito? Alamin nga natin mula sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, August 20 taong 1979, nirelease ng American singer-songwriter na si Bob Dylan ang kanyang 19th studio album na una naman mula nang magpalit siya ng relihiyon patungong Christianity. Ang album ay may titulong Slow Train Coming na nirecord niya sa pagitan ng April 30 hanggang May 11, 1979 at inilabas sa ilalim ng Columbia Records. Isinulat ni Dylan ang mga awitin sa album bilang pagkilala niya sa bagong relihiyon o paniniwala. Ang album ay nairanggo sa number 16 sa listahan noong 2001 ng online magazine para sa contemporary Christian music na CCM presents the 100 greatest albums in Christian music. Ang awitin na Gotta Serve Somebody na bahagi ng album ang naging unang hit single ni Bob Dylan matapos ang 3 taon na nagpanalo rin sa kanya sa Grammy bilang Best Male Rock Vocal Performance noong 1980. Mayroong 9 na awitin sa loob ng Slow Train Coming album na maliban sa Gotta Serve Somebody, kabilang din ang mga kanta Precious Angel, I Believe in You, Gonna Change My Way of Thinking at ang Slow Train. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang babae sa Amerika nahanap sa isang parke ang diamond na gagamitin niya sa kanyang engagement ring. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Good morning, Darlene Albert at sa lahat ng ating mga ka-Music Nationwide and Worldwide. Ako si Doc Justin. Narito ng balitang kakaiba ngayong araw na ito. Isang babae sa New York naghahanap ng perfect stone para sa kanyang engagement ring. Ang maswerteng naghahanap ng diamond ring. Swerte nga ano ha? Diamond lang. Diamond. Oo. Diamond. Para Yes. sa ring. Yes. Ay, lulusot ka pa. Sa isang parcel sa Arkansas. Ayon kay Monsieur Fox, 31 years old, 2 taon na ang nakalilipas nang magdesisyon siya mismo ang hanap ng perfect na bato para sa kanyang engagement ring. Bunsod nito bumiyahe si Monsieur noong July patungong Crater of Diamond State Park sa Murfreesboro, Arkansas, na tanging site sa buong mundo na pinapayagan ng mga bisita na maghanap ng gems at ang anumang mahanap nila ay maaari na nilang itago. Mula nang dumating sa parke, ay araw-araw nang naghahanap ng diamond si Monsieur. Sa huling araw ng trip niya sa Arkansas, may naispatan siyang kumikinang sa isang bahagi ng parke. Inakala niya noong una na isa lamang itong sapot ng gagamba na nababalot ng hamog, pero ang bahagya niya itong galawin gamit ang kanyang bots ay hindi nawala ang kinang nito.
agad namang kinuha ni Monsieur ang inihinala niyang diamond at dinala ito sa Diamond Discovery Center na kalaunan kinumpirma ng isang white colorless na talagang white colorless diamond, Albert at Darlene, na may timbang ng 2 carats ang kanyang nakuha. Ayon sa State Park, nasa mahigit 300 diamonds ang nakuha sa parke ngayong taon at ang kay Monsieur ay pangatlo sa pinakamalaking na-discover ngayong 2025. Oo, may ganyan palang parke, no, Doc Justin, na pwede kang, kung ano yung makukuha mo, sa'yo na. Sa'yo na, mapuntahan nga ito. Kaso baka mas malaki pang gastusin ko. Correct. Sa pagbiyahe, no? Oo. Pero yun nga, no, Darlene, talagang kung para sa'yo, bibigay talaga. Correct. Para sa'yo. Ito si, okay na ako si Doc Justin, just out na ako. Good morning, Doc Justin at Darlene. Kanina, Darlene, kwento ko lang, napaka-rare experience kanina habang papasok dito. Kasi di ba minsan paggigising tayo na, yung parang maaliwalas yung pakiramdam mo na parang kanina talagang ang ganda ng gising ko, ang gaan ng pakiramdam, ang clear Nakakumpleto ka ba ng tulog? Actually, putol-putol pero yung pagising ko pero good mood ka. wala akong naramdaman na sakit o anumang sakit. Parang ang good vibes lang. Magaan. Nung palabas na ako, sasakay ko sa motorsiklo, tapos pag sakay ko, on ako ng yung susi. Tapos, alam mo, Darl, nung time na yon yung nagdadasal ako, yun naman ang routine ko bago umalis magmotor, nagdadasal. Tapos, nung bumabiyahe na ako, napadaan ako sa isang simbahan. Tapos, parang yung kumakanta ako sa isip nung song na I love you, Lord. Na 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 never fails me. Yun song. Tapos alam mo yun, mga kanyusik, umiiyak ako hanggang makarating dito sa Atlanta. Yung parang feeling ko na rare encounter of the Holy Spirit. Siguro. Yung parang to remind me na, ayun, you are blessed. Di ba? Despite ng mga... May mga ganyan talaga tayong moment. Naiiyak ako, sabi ko, ano to? Bakit? Iba Yes. Di ba? Mga kanyusik, yung... Iba ko, nadala ko dito Oo, totoo yan. Hindi ko alam, sorry, maganda sa pakiramdam. Oo, nakakagaan ng feeling. Siguro parang share nyo lang to na... I know maraming nakaka-relate sa'yo. May mga ganyang pagkakataon talaga tayo sa buhay na, lalo na pag doon sa moment na kailangan natin ng guidance, no? Biglang may darating, mararamdaman mo na para kang binibless. So yun lang. Nasira yun na may nag-overtake na ba? Pero hindi yun reason para masira ang araw mo, di ba? Kasi blessed ka. Napaka-blessed natin, no? Minsan may mga bagay na hinihiling natin na hindi binibigay, pero marami siyang binigay na hindi natin hinihiling. So ayun, pasalamat lang tayo sa Lord. Yun nga, yung station na nandito pa rin at yung ating mga kanyusik na nananatiling solid kanyusik. Yun lang naman, sinare ko lang para enlightened, di ba? Yes. Dagdag yan sa ating food for the soul ngayong umaga. Amen. Yan. Thank you sa iyong sharing, Albert. Nagkaroon tuloy ng food for the soul segment sa balita. Anyway, yun lang, mga kanyusik. Be blessed. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, August 20, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman, si Albert Antibo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.